Alleluia, alleluia. The people who sit in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen. Alleluia, alleluia. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples went into the region of Judea, where he spent some time with them baptizing. John was also baptizing in Enon near Salim, because there was an abundance of water there, and people came to be baptized, for John had not yet been imprisoned. Now a dispute arose between the disciples of John and a Jew about ceremonial washings. So they came to John and said to him, "Rabbi, the one who was with you across the Jordan, to whom you testified, here he is baptizing, and everyone is coming to him." John answered and said, "No one can receive anything except what has been given from heaven. You yourselves can testify that I said that I am not the Christ, but that I was sent before him. The one who has the bride is the bridegroom. The best man who stands and listens for him rejoices greatly at the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made complete. He must increase, I must decrease." Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Maayong gabi sa tanan. Happy New Year. Murag taod-taod kita wa mag-abot ninyo daghan sa kay mog mga gikabisihan. Ya, nindot kay puro man sa Pangginoo atong gikabisihan. Nagunahon lang ko ba? Mugamit ba ko USB o di? Akong desisyon, dili lang sa kung gamit yung USB. Kay nahurot naman ang USB. Ang ulo sa baboy. USB, magyapon ang ulo sa baboy. Pero atong pamalandong ron, it's a continuation of the catechism. Atong i-relate sa gospel. Ang gospel, we're very, very familiar with this gospel. Kay i-repeat mo gud ni siya. So it's not just read once a year, but it's repeatedly read throughout the year sa mga readings nga itong madungog, whether in weekdays or in Sundays nga readings. No? Kining gospel nga ningo sa St. John, he must increase, I must decrease. Nagisgot sa siya dito, my joy now is made complete. Na-complito na kuno ang iyahang joy. But to most of us, we don't find this Jesus preached in the gospel as a source of joy. Kaya daghang kay mga tao nagtuo nga the source of joy in the world is dishwashing liquid. Nagtuo dishwashing liquid. But it is the Lord, as St. John says. Now, there's a problem even if the Lord already came, baniari ng Ginoo. So, supposed to be, all of us would have this kind of joy that John had. That joy that is perfect. Pero mga pangutan na sa itong self, perfect ba nga itong joy? Perfect o dili? Ato ning klarohon, nga kining perfect joy nga gisgutan ni St. John, dili ni siya devoid of suffering and struggles. So wani magpasabot ninyo si St. John nga na perfect akong joy na wag tangan siya kasakit. In fact, pila lang ka yugto gikan ani giputlan siya go. Kani wa pa man siya putlig go. Putlan siya go. So perfect joy that John was talking about is not devoid of struggles and suffering. So you may ask yourself once again, is my joy already perfect? It is perfect. Why? Because the Lord is with you. The Lord is with us, even when we are struggling. So it is perfect. Our perfect joy is not comfort. Our perfect joy is the presence of God.
Bisag discomfortable pa na imong life. Bisag daghan kay problema diha, nag-struggle ka saon na nimo pag revive imong nagkahugno nga business, saon na nimo pag pasar ang imong board exam, sana na nimo diha pag gastos ng imong mga na-hospital nga mga kaparentihan nga daghan kay gastuonon. So bisag naa na siya, our joy is perfect because we're always aware that God is with us, abiding with us. Now, there are many people who cannot be aware, dili ma-acknowledge ang presence of God for one good reason. Unsa man? Those people who are not abiding with the commandments of God cannot find joy even in the presence of God. In fact, kung imo na silang pasudlon sa simbahan, mura silang maimpirno. Isag na ang presensya sa Ginoo, they cannot find joy. Why? Because they do not recognize God as King. Wa sila ni abide sa iyang commandments. Kanang wa ni follow sa commandments sa Ginoo ba? Di mo sunod siyang mga sugo. Mag-suffer gyud ang ilang kasing-kasing even in the presence of God. Because it's not so much with the presence, it's more on the quality of the presence. Naadi ang presensya sa Ginoo, naasag ka. But with what disposition do you stand before God? Unsa may kanang kondisyon si mong kasing-kasing, samtang nakigatubang ka sa Ginoo. Kay kung ang kondisyon si mong kasing-kasing, dili lover of God, dili yun ka malipay, bisan pag naadi ang presensya sa Ginoo. So wa magkulang ang Ginoo pagpadangat siyang presensya. Ang kulang naadri na to. Kung giunsa na to, pag-acknowledge ang iyang presence. And the most perfect way of acknowledging the presence of God is obedience to the commandments. Muna itong isgutan. Obedience to the commandments. Kaya daghan na to, Drig, ginagmay ra nga commandments sa simbahan, magyaw-yaw man. Ambot lang, sa maigo lang niya, wako gipaigo ninyo diha. Sa maigo lang. Wa ginito yung agyod, sure yun gayo. Kay di mo kita magpareha guna-huna ba? Ganito mag-example ha. Viral magyud ni Ron. Gibash ang basilika. Kay nainiso dito nga nag-sleeveless. O niya, ang uban ko nawa pasudla niya. Kato siya gipasud, lagi kay naa sa power ba? Nagplanor ba kung dagan o presidente sa Pilipinas. Nasa power niya, gipasud, so gibash ang basilika. Pero even before daghan ng mga madunggan ako, mga magyaw-yaw sa unang trabaho ko, makauban ako sa trabaho, magyaw-yaw. Istriktuha sa dana diya sa Santo Niño. Ay, grabe. Biludan ni naman ang tato kong sayal, pero inigaan ako ba, makita mo to, pero biludan ni naman to, wapag ko pasud lang. Unsay magdepende sa nasguard sa good. O maklarog orient pa, unsam gyud dili pwede, unsay pwede. So pero ang bottom line is nagyaw-yaw sila nga naay mga ingunana nga role. Simple ra kay nga commandment. Di taganahan musunod. Usar ka na kasugo ha. Dress code ra na sa Santo Niño. Simple ra kay nga commandment. Wa man ka bawali ana subang simbahan di adto dito sud. Unsay mo gisud. Pero diha mo na ilang rule. So yun na kay nga rule, di ta ka follow. Pero sa mag-training og sports, stricto kayo, way mo reklamo eh. Kasi naka-train diri karate, taekwondo, boxing. Naka-train mo? Sa una, nag-train mig karate, stricto jud na. Stricto sa diet, stricto sa exercise, kada adlaw jud kay exercise nya. Inig-training, tamak-tamakan pa ka dito si mong coach dito. Tamak-tamakan pa kanya, sumbag-sumbagon ka. Uy mo reklamo. Training na nga pang physical ha. Uy nagyaw-yaw nga striktuhan na ilang training sa boxing eh. Lima ka mag-jogging sa boxing, mga amigo na kong boxingero. Di sila paimnog tubig. Pahiran, patuan, ragapa silang ilahang dila. Lima ka ng training nga. Kung pa sa kong amigong boxer, kung i-apply ko na sa doktrina simbahan, no? Marag mga santos, gimian eh. Stricto kay buhay na reklamo nito. Sports ra ganina. Pero sa spiritual side, strictuhas, Ginoo eh. Stricto kay Ginoo niya. Ganahan kita, hinahinayon ta ba? Ay, kay ma-offend nagmayo. Nakita ka ng inday-indayon tagmayo ba? You know, ato, ginang paningkamutan sa nga mainday-inday na to kutob sa mahimo ba? Pero naging mga moments nga kinanglan na gini mong gamitag ko ba? Kanang kamaong bakal. Pero ningkamot sa itong mainday-inday na to. Huwag mo sa pasabot nga harsh, good kita ba? Pero akong point lang is, dagang kita complain when it comes to the commandments of God, when it comes to the rulings of the church. But we don't complain in other disciplines of life. Why?
Because we see God as a God who is so small. Less important. Less important ang Ginoo para nato ba? Kadaghanan nato. Di ko mingog appeal mo ni pero kadaghanan sa tao. Less important. Kay kung importante pang parang ang Ginoo para nato, sa kung sa panaka-stricto ang rules diha ato nang sundon. Importante man. Kaya bitaw ingnon kasi mong doktor ay yung kaon og kanang kuan ha. Ginabot. Ayog ka. Ayog kaon og kanang mga chicharong bulaklak unsa pa na diha. Adi gyud ka mo kaon kay gibawalan mo kasi mong doktor. Di mo ka magyaw-yaw si mong doktor, striktuha sa ni mo dok. Oy, kaon ko rin, bahala ka na. Sige, kaon diha. Ikaw masakit og tiwas diha. So na yung mga inana nga sides atong self nga mo reklamo ta when it comes to the rulings of God. So when it comes to the commandments, why do they appear strict to us? Striktuhan ng mga commandments Ginoo eh. Nakoy classmate sa una pag college, eskwela ko engineering sa CTO ba. Ana siya nako ba siya nganom ning Ginoo bro nga ang gipangbawal kanimang mga lami. Kani mga nindot ba? Ikaw mo na bawalas Ginoo, wa man ta bawalas Ginoo ang mga lami. Gitagaan tas Ginoo kanus ka pwede ana. Gitagaan kas Ginoo schedule ba? Ano sa pwede? Pero wa ta bawalas Ginoo gidesign tas Ginoo nga tagaan ta niya pleasure and joy. Ang imuha lang, ganahan lang yung ang imuhang schedule mo masunod. Hindi lang ganahan mo follow sa schedules Ginoo ba kung kanus ka pwede. Ganahan kag ikay masunod. Munang para nimo striktong Ginoo kay gusto ang Ginoo mo sunod nimo. Bantay mo. Ganahan tang ang Ginoo mo sunod sa tong gusto. Aw balihon ta na lang ni ron. Ikaw na ihatag og 10 commandments Ginoo. Di na ka maminaw sa 10 commandments Ginoo. Sige, ikay hatag og 10 commandments Ginoo unsa imong ihatag. Na yung mga bata reklamo silang mama. Ma, ingon na mong katekista, 10 commandments lagi hatas Ginoo. Ikaw labaw pas Ginoo. Naghana ni mong commandments sa balay ma. Feel na to stricto because we don't see what lies behind the commandments. Unsay bottom prinsipyo nga nagpaluyo ba? Unsa may prinsipyo nga nagpaluyo behind the commandments? Ingon ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 2057 in the Catechism, ako lang i-generalize kay tag-as matugod until 2063 or even you want to continue, pwede nyo basahon. Di ato lang i-generalize ang tibok commandments, mga genius man ta dire. So, ligsan ni tanang 10 commandments ani kausaran na to isgutan. 2057 ingon diha, the Decalogue. Decalogue meaning the 10 commandments. So Deca means 10, Decapolis, 10 cities, Deca homes, napura ka balay. Deca homes. Taga-Deca mo rin. Taga-Deca. Dagham ng balay. Deca homes. Ngayon, nung Deca homes, man ang lapas, nagnapo na ilang balay. Yun diya, 2057 sa CCC, the Decalogue expresses the duties of love which we have towards God and our neighbor. So they are duties of love. So dili siya ingon nga gitagaan ta na out of strict prevention ba? Nga ato lang ning i-follow lang ana follow. Duties of love din na siya. Do you feel like strict some sense of strictness kung ang naa sa imong heart is duties of love ang imong na feel ba? Maka-feel ba ka strictuha sa niya? Dili. Kay imong pananaw gihigugma man ka. Gihigugma ka example batang gamay. Ingnon sa mama nga kaon na dong. Pakaon ng mga bata ba? Aning orasa, niya, buntag, oto, hapon, kano sa siya paimnog gatas, kano sa taga vitamins, na schedule na rules nga gi-follow. Kung may ma-feel sa bata, stricto kayo yang mama. Kung di siya mukaon, di ka mukaon sa una, ba? Ingno kasi mama kaon na, di mo ka maka-feel nga stricto ha sa kung mama, pugsun yung kong pakaon. Ang imong ma-feel, nga gihigugma ka, giatiman ka. Same thing sa commandments nga gihatag sa Ginoo. Dili siya restriction lang, kundi pag-atiman siya sa Ginoo, that when we go beyond these commandments, we're gonna die. So gisets Ginoo, gi-inform tas Ginoo that being a creature, we are limited. Mo bitaw sa Garden of Eden, naay rules gyapon dito. Pag abot sa time ni Noah, naay rules. Naay rules permanente. Pero wala pa tong 10 commandments gihatag. Pag abot naman to ni Moses, Exodus chapter 20. So kining mga commandments, dili ningon nga nag-restrict lang na to, nag-atiman ni na to. Mura siya ka na bang kural ba?
Ay koral kita mo koral eh. Imagine na lang koral ni. Nya kita diri nas kalibutan na koral. So kaning commandments mo ni koral. Giingnan kas Ginoo that when you go beyond that, you're gonna die. Gipakita sa Ginoo nga natay limit creature man ta. Unsa may rason nga nung nakasa si Adan og bugat kay nga sa di siya modawat sa iyang limit. Ganahan siya motupong sa Ginoo nga unlimited. Ganahan mo tag unli call, unli text, unli FB. Ganahan tag unli rice, pero igahuman, usara ka kap ang makaon, kas lagbayad. Unli rice, kani kakanam kaong kagdaghan. Gipakita tas Ginoo nga limited ta, and when we reject that, di ta gusto nga, oy, ingnog limited, ganahan tagwa tay limit, then we go beyond, we trespass. We sin. Mo bitong gitawag siya trespass. Lead us not into, forgive us our trespasses. Meaning, nilapas na ka. So kung sa limit ni mo, no trespassing. Nilapas ka sa imong limit, di ba? So muna siya disobedience to the commandments. And the commandments are protecting us nga di ta ma-fall into that pit of death. Nga mahagbong anang pangpang nga maka patay na to ba? Karon, kana siya medyo boring na paminahon ba sa dihan dapita sa mga ingon nga area sa katekism labi nag mga dugma-dugma isgutan. Dog noon ay mga dog sa yung gisgon dugma sa dugma ay kapuya ba na paminahon ay. Kani ato ning paniduton kaning mga parts ba. Makapangutan na ka unsa may bili ani nga gitudluan tani unsa mga commandments, there are duties of love ni siya. Kinahanglan nato ni sundon, kay og di nato ni sundon, maimpierno ta. So importante gini siya sa spiritual life, without these commandments, we're all going to hell. Muna death nga akong gimin a while ago, we're gonna die, that means we're going to hell. And hell is forever. There's no turning back. No turning back in hell. Wa nay makabalik ba? Forever. Imagine na ko ng hell nga forever. Unsa naka-worse ba? Forever. So thank God, gitudluan tas Ginoo nga di ta maadto dito. Di ta mahagbong sa kanang forever nga kalayo ba. Karon unsaon man tani? Kinsa may ato ang panig-ingnan or best example when it comes to obedience to the commandments of God. So mo say best example na to ana? Alright? Jesus of course above all kay siya man mismo. Yung say John chapter 4 verse 34. My food is to do the will of the one who sent me. John 14:15, ingon siya, if you love me, you will keep my commandments. Now, take note of the word, keep. Keep means you have it in your heart and you carry it wherever you are. Imong gitipigan, imong kasing-kasing ba? Dili kay mo, follow lang ka once, okay, dire mo, sunod ko sa commandment dire kay na yung mga nagtanaw. Way nagtanaw, adi, na ka masunod. So, what can ni keep? But when Jesus speaks about this in John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. On the other hand, if you will not keep, you don't love Jesus. And if you don't love Jesus, you'll not get to heaven. There's no other way. So that's the end. Heaven or hell. O sa tani. Thank God, gitagaan tag examples Ginoo nga ma-follow ni nato. Nga dili na siya ingon ta maglibog taon saon pag-follow ang commandments ba. Gisimplify na nig maayo sa scripture. Gisimplify maayo kay sa una daghan man to kayo sa Old Testament, pila to kabuk commandments nila? Kabaw mo pila kabuk? Katong mga naangad gid mga basic Bible seminars ba. Pila kabuk commandments gi kanang ibutang-butang sa mga scribes bitaw silang sinina, silang buhok. 613, 613, Rumble. Ay na yung pusta. 613, 613 ka mga, pwede daghana. Pag-abot ni Jesus, simplify. Okay, aton lang ning iduha. Love God, love neighbor. Love your God above all and love your neighbor as yourselves. So, gisimplify, maayos Ginoo. Unya, bisag gisimplify na, daghan na to, di ka pong ka-follow. Mangita, gyapon tag example o kinsang tawhana ang nakatuma na. Other than Jesus, kung ano tayo, Jesus is God, of course, He can easily just fight temptation, send Satan away. Pag yun siya pagtintal in Matthew chapter 4, di kasi matintal because He is God. But there's someone who is not God, who was able to follow all the commandments perfectly. And who is that? Next to Jesus, the Blessed Virgin Mary. Okay, muna itong tanahon nga panag-ingnan, paniglitan. Doon ay duha ka scenarios dira sa scripture nga similar siya.
Similar ang beginning, dili parehag ending. Dunay duha ka annunciation sa scripture nga sikat kayo. Duha ka pag-announce, pagpahibaw gikan sa anghel. Kinsang anghela, maura nga anghel. Saint Gabriel, okay. Unsay una nga sikat nga annunciation nga itong nadungog diha. So wa pa magpakita si Gabriel ni Mama Mary, doon na siya laing gipakitaan ahead. Kinsa man? Si Zacharias, right? Zechariah. Papa ni Saint John. Kailan mas papa ni Saint John? Zachariah. Zachariah. Papa ni Saint John the Baptist. Dili John the Evangelist. Ay mapaglibog ka ng duha. Baptist katong igagaw ni Jesus kaning niingon ron sa gospel nga he must increase, I must decrease. Dito ni unag announce ni Zacharias ang anghel. Unsa giingon ni Zacharias? Zacharias sa anghel dito ni Zachariah nga Zachariah magmabdos ka. Amo tawa siya mo to. Okay siya na dili siya magmabdos. Ang iyang asawa nga si Isabel nga bisag tiguang naging na sa anghel magsabak. Nangutaan na si Zachariah, how could this be? Unsaon man pagkahitabo ni ini. Human siya nangutaan na amang. Si Santa Maria, Lucas Kapitulo 1, versikulo 28 and the following, nagpakita sa ang maurang anghel, na siya magsabak ka. Mamabdos ka. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nangutana sa si Mama Mary. Sige pangutana. How could this be? Or how could that be? I know not, man. Parihara sila nadungog nga pag-announce. May mga mamabdos pa. Parihara sila pangutana. How could this be? Karon kamoy akong pangutanon. Pariharam sila tubag sa anghel. Nganong si Zacharias na amang man. Si Maria wa. Unsa may kalahian sa ilang mga pangutana? Kabaw mo sa kalahian? Oh. Nagyoy kalahian, kaya di parehag ending. Ang kalahian, you got it right. Ang prinsipyo nga naa silang kasing-kasing. The question of Zechariah was a question of doubt. While the question of Mary was a question of willingness. Kuha niyo yung difference? Kang Zacharias, nagduda siya. Kang Santa Maria, kang Mama Mary, willing siya. Ganahan siya mo tuman, ganahan siya mahitabo ang kabubuton sa Ginoo diha niya. Mao nangutan na siya, how could this be? Kita, unsa man ta? Mangutan na rabatas Ginoo sad. Kinsa man nato diri di mangutan na sa Ginoo labi nang magproblema nagkagmayo. Dagan kito mangutan na sa Ginoo. We ask God, we question God. But with what principle do we question God? Is it like Zechariah, the question of doubt? Or is it like Mary, the question of willingness? Kung Zechariah ta, inigpangutana na to sa Ginoo, na mga masakit. Lord, nganong kani pa, mangyod, nganong ako man yung nasakit aning mga inanay, Lord, nganong akong anak pa man. Daghang kitag pangutana sa Ginoo, pero what lies behind most of us sa atong mapangutana was like Zechariah. We doubt whether God still loves us, whether God still cares for us. So ang resulta, mga amang ta. Sa may meaning, anak, maamang kita literally, meaning, it seems like God cannot hear our prayers anymore. Because we doubt. Faith is a prerequisite for us to be heard by God. Mubito kung magkabantay ka sa gospel, daghang kay milagro gipanghimong Ginoo diha, wag yun kay makit-an diha nga ningon siya, because I am God and I'm powerful enough, I'm going to heal you. No. Unsa may ibang sulti? Because of your faith, you are healed. So miracles happen. God answers our prayers first and foremost when we have faith. Muna'y principle, muna'y first nga agianan sa grasya, nga nagtuo ka, like Mary. So when we question God out of willingness, meaning ganahan ta mo obey sa iyang commandments, ganahan ta mo obey sa iyang will, madungog yun sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Unsaon man ta ni ron pag
example-ize. Example. Gibuhat na nimo ang tanan ba? Alright. Sample lang, example. Nakay sakit. Sample lang ni. Wa po kumingong mayrag mga sakit mo. Lain sa na siya. Sample lang ba? Nakay sakit. Gibuhat na nimo tanan. Ni follow yung gas mga instructions sa imong doktor. Ni exercise ka. Sakto imong gikaon. And then, natugag sakto. But, bisag gibuhat na nimo tanan, ampo saga, huwag ipon maayo imong sakit. So, you may ask God, Lord, ganun di mo ko maayo. Pero now, with a question that was like that of Mary, a question of willingness. Pero mo ni, gibuhat naman ako tanan, Lord, kung sa'y resulta, mo ni imong kabubuton. So be it. So, ito nang i-embrace ang result. Atong embrace that this is the will of God, and I would love it because this is the will of God. And so be it. So atong dawaton. And by doing that, you have obeyed the commandments of God. In general. Nga ganahan ka o willing ka mo dawat. Balik na. Ganahan ka willing ka mo dawat sa kung unsay gustos Ginoo nga mahitabo. Muna question of willingness nga kung ato nang batunan, sabot pa mo batunan. Atong i-keep ba, atong i-follow sa atong self as guiding principle of life, we can obey the commandments of God. All the commandments of God. Kay mura na magkag si Mama Mary. Ganahan na magkaunsaon man pagkatuman ani Lord. So na decision makings nga atong panghimuon whether to obey the commandments of God, to obey the will of God, or not to obey the will of God. Sayon ra kayo pag ila unsay in line sa God's will or unsay in line sa commandments of God o unsay dili. Sayon ra pag ila. So kung papilion ka between good and evil, it's easy to decide. Are kos good kay mom ni will of God, di ba? Sayon ra kay pilian. Good and evil, asa man ka? Good, evil. Are kas good. Kani mo ni will of God. Dali ra na to i-determine unsay will of God. When the choices are only good and evil. No confusion. Ang lisod sa decision making kani. Kung ang pilianan, puros maayo. Puros nindot ang pilianan ba? Example, pananglitan, halimbawa. Papilion ka, unsa man, mulargag Japan, mulargag Canada, Australia lang. Dool-dool ram ning Australia. Daras balamban dapit. Australia. Maglibog ka. Kay puro man maayo ang pilianan. Piliong kag kurso. Unsa may kung kuhaon ron kanang mag-nursing, mag-doktor, mag-engineering. Maglibog ka no kay puros maninindot ang mga pilianan oy. Unsaon man mo pag-decide asa man ka diha makakita sa will of God. Puro man maayo ang pilianan. Kakol lang tunan tanan. You're killing yourself by degrees. Yung man tunan tanan. Di mo madaan mo. So unsa ni mo pag-decide? Ay ginin niyo kalimti ha. Kay moabot gid sa mga decision makings in life. Mga lisod nga decision makings. Na gini mga life-changing decisions ba. Na unsa ni mo pag-decide? Asa dihang nindot ba sa gustos Ginoo. Puro maayo ang pilianan ha. Timan niyo. Remember, do not forget. Mura na mo ipangutana. Mangutana ka ba sa imong self? Where can I love God more? Where can I love God more? Asa man ko mas makapakita o gugmas Ginoo? Asa man ako mas may gugma ang Ginoo? Kung mag-engineering ko niya, bulok-bulok kon gugmat. Adi, pwede. Aray lang ko, kuan. Balhin lang kong laing course. Talawan kay kagdugo. Mag-nursing ka, mag-doktor ka. Adi ka maka-serve og tarong diha. Adi ka maka-labs Ginoo og tarong diha. May ka sa mga design, mga analysis. Ari ka sa engineering. Diha ka mas mo function, diha ka mas maka-serve, diha ka mas makapakita og labs Ginoo. So naon din na ito pag-decide. Where can I love God
more. Another question nga itong i-apply when it comes to obedience to the commandments of God, obeying the commandments of God ba? Mungutan na tas tong self. Ako lang gi-generalize tanan na may buong mo ni tagsa-tagsa ka memorize pa mo 10 commandments o na. Ala na. Sa 11th na lang, thou shall not compliance. Pero sa ka-memorize pagid mo. 10 commandments. Sa unang commandment, I am the Lord thy God, thou shalt not have any other gods before me. Second commandment. Alright. Katikatical arrangement ha. Lahi man itong arrangement sa Exodus. So, aratas katikatikal niya, similar sa Deuteronomy nga arrangement. Second is, thou shalt not make use of the name of the Lord thy God in vain. Third is, remember to follow the Sabbath and days of obligation. So, katikatikal arrangement. Ikaapat, honor your father and your mother. Ikalima, thou shalt not kill. Ikaunom, alright, di kita kalimutan, naghimuanig sa lida. Ika-anim na utos. Ikapito, thou shalt not steal. Ikawalo, thou shalt not bear false witness. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Thou shalt not covet thy neighbor's goods. Alright. Di na ko natagsa-tagsaon. Kaya taas mo na kayo. Mga to lang gi-generalize. Unya, muna next question nga to ang ma-apply sa di pa na ko isulti. Na scenario sa gospel nga na inangutanan ni Jesus. That's Luke chapter 18 verses 18 to 30. If you may read as assignments, but don't feel obliged or obligated. Kung di mo kabasa, don't be guilty about it. Luke chapter 18 verses 18 to 30. Deo sa ka-ruler, dili ruler nga kanang para sukod, nga 9 inches ug millimeter. Nay ruler nang utanan ni Jesus, "Good master, what must I do to inherit eternal life?" Sa tubag ni Jesus, "Why are you calling me good? There's only one that is good, or Father in heaven. You know the commandments." Gingnan pa niya itong ruler, "You know the commandments. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Honor your father and your mother. Thou shalt not bear false witnesses." Kasi sumpay sa batanon, nga ruler ingat siya, "I have kept all this since I was a boy." Gingnan siya ni Jesus, "But you lack only one thing. Go and sell all that you have and give the proceeds to the poor." Napay kuwang. Imagine na, naalang siya kuwang usa. Di siya ka-inherit sa eternal life. How much more kung kanitan nanwa ni mo gi-follow? Usar ka ni kuwang niya. Sa iyang mind, gi-keep niya tanang commandments. But in God's eyes, no. He was attached to material things. Attached ang iyang heart ba? Dili attached sa Ginoo, attached sa mga binuhat sa Ginoo. So kaning binuhat, gamito na to. Pero ang atong heart, tos Ginoo, dili is binuhat. Bali man niya na mas binuhat. So ang creature mo ni rise above God, mo ni God's nimo. So kung ato ni sumadahon, wa siya katuman sa commandments. Naligsan niya tanan. Kaya wa man niya ang prinsipyo. Ang principle of obedience to the commandments. Sa iyang mind, naka-obey siya. Muna daghan nato yung nanay, naka-obey ko, wa ko kapatay, wa ko mangawat, wa ko nikas, say gani, ako maganing sobra ang sukli. Sobra ang sukli. Muna na to, naka-keep ko sa commandments. But we have not kept the commandments in general once we fail to abide with this principle. Nga atong katunon by means of a question. Inani lang ang pangutana as last point. What are the areas of my life wherein I fail to love Jesus? Sa itong mga area ba sa imong kinabuhi nga na-fail ka sa paghigugma ni mo ni Jesus? Or you love God little, worse is not at all. So sa mga bahina sa imong kinabuhi, so na nimo na pag-examine, imo lang tawon nimo mga virtues. Ari ba sa imong pasensya? Ari ba sa imong pagkahinawayon? Sana ito pag-examine? So kasagaran na tugod, ang atong tudlo, padung man sa uban. Kana siya, kuan kina siya kanang, taas kina siya garbo, mugira, kanang bayana Yan siya, kuan kayo, kanang, dengan kita, dili na mo area sa atong life nga nahigugma tas Ginoo, kung ang ato ang pagtan-aw sa ubang tao sa wayunon. So sa may atong resolution, sa na ito ng pag-answer nga problema ba?
Ang atong sawayon, ang atong kaugalingon. Panalita na kay kauban diya nga para nimo hamugiro kayo. Nganong manawayam ganiya, nganong gihambugan man ganiya? Di ka kagwanta sa iyang presensya. Kay tinuod man siyang hamugiro. Pero by the fact nga di ka ganahan sa iyang presensya, nga imo siyang gisaway ba, gihambugan sa ganiya, nagkulang ka sa imong paghigugma ni Jesus. Nagkulang ka sa inyong Ginoo, whatever you did to the least, you did it to me. Kinsam ng list, sige magintag paminong pader ubod. Kinsam ng pinaka-list pong pang pader ubod, kanang mga makasasa. Unay mga pinaka-list. Nya di ka ganahan na niya. Wa ka nahigugma na niya, na-fail ka sa imong paghigugma ni Jesus. So unsaon na to ni aron di ta ma-fail. Ang atong buhaton kay hinawayon man gyud ta. Dili na lang siya ang atong sawayon. Ang aton lang kaugalingon, ako may taas og pride. Kaya kung mapaubsanon pa ko, kaya unta na ko siyang higugmaon. Kaya unta na ko siyang kuyugan, bisag ingon ana na siya. Di man na to kaya, tumang sawayon. So ako taas og pride. Kung taas siya, mas taas pa ko. Kaya kung imo siyang gisaway, nga taas siya pride, meaning imong and balik na. Kung imong gisaway mo si katawo mga kulang sila sa virtue, ta sila garbo, hina sila utok kung sa panadiha, gituboy ni imong self. Nga sa ato pa imong tan-aw si imong kaugalingon, mapaubsanon. Ano ba'y mapaubsanon nga nagituboy ang kaugalingon? Di ka mapaubsanon. So ingon San Pablo, Filipos kapitulo 2 bersikulo 3. Ayaw pagbuhat o bisan unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon sa imong kaugalingon o isipa kanunay nga labaw ang uban kay kanimo. Repeat. Isipa kanunay nga labaw ang uban kay kanimo. Kanunay wa siya ngayon, unsahay ra kung naa ka sa inyong trabahoan. Isipon gini mo nga labaw sila. Especially in terms of virtues, ha? Mga kabrad niya, labaw mo yung gobe, mas bright mo yung anak niya. Bisa kung sa'yo bali-bali ng exam, perfect yung siya. Bisa kung sa'yo bali-bali, zero. Realistic sa na, mas bright yung ka. But in terms of virtue, in the spiritual sense, ato yung i-presume nga mas buutan ang uban kay kanato. Kaya kung ingunan na nga itong presumption, parehas ta ni Jesus. Forgive them, for they do not know what they are doing. Ingunan na ang atong kasing-kasing ba. And by doing that, we can love Jesus. Kaya nakita na may ubos niya, taas naman sila, so mahigugma na punta ng mga dawana. We can love Jesus through all these persons because that is the summary of the entire gospel and that is the heart of all the commandments, loving Jesus. I-sum up lang ako ang whole gospel, quoting Mother Teresa, kadungog naman tingin mo ni, using only 5 words. Whole gospel, gisamari na Mother Teresa, 5 words ra, 5 fingers ra yung gigamit. Katimaan pa mo? Wala na makatimaan? Summary sa whole gospel using 5 fingers. You did it to me. Is that all? You did it to me. Ingon si Jesus. You did it to me. So once we have that in our hearts, we can obey all the commandments because what we have in mind is, I'm doing this for Jesus, to Jesus, through Jesus, in Jesus. All these commandments, maobey na to. At tulad ng batunan, you did it to me. Yeah, thank you so much for your patient listening. Maayong gabi na tong tanan.